kanya lang. Bakit pati yung sa asawa? Anong ginawa ng asawa? Hindi naman pwedeng ganun yun, di ba? So, ito ay napakalinaw sa ating batas. Ang batas ay, ang krimen ay personal. Di ba? Yan yung isa, paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte. Especially when you're talking about account. Kasi meron naman talagang account na joint account. Yan, pwede yan. Joint account, kunwari sinisilip at pinayagan ng korte na silipin ang account ni BP Sara Duterte. Halimbawa lang, pinayagan. Yung joint account, okay. Pero hindi dapat kasama yung sa asawa. Hindi dapat ganun yun. Di ba? Ibig sabihin, pribado pa rin yung asawa niya. Panoorin natin itong bahagyang ito na kung saan asawa po ni BP Sara Duterte ay nagdemanda po. Ha? Pasok. Umesbak ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Scarpio matapos ibunyag ang kanilang bank transaction sa impeachment hearing. At para sa detalye, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang ginagawang hakbang nga ng mister ni VP Sara? Hindi sa mga oras na ito ay naghahain ng criminal complaint ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Scarpio dito sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang miyembro ng Kamara. Kabilang sa mga irereklamo sina BSP Governor Eli Remolano Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresistang sina Jervel Luis Trop, Percy Sendanya, Shell Jokno at Laila De Lima. Nagkataon sa reklamo na nagkunsabahan umano sila upang ilabas ang confidential bank records na protektado ng Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Irereklamo rin ang umano'y pag-leak ng AMLAC at House Committee on Justice ng iba't ibang pribadong record ng transaksyon, kabilang ang insurance, time deposits, investments at utility payments. Sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, iginit ang legal counsel ni Carpio na malinaw na may paglabag dahil private individual daw ang kanyang kliyente. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kanya magkaroon ng trial by publicity sa mga usapin na yan na bank transactions kuno na nilabas ng AMLAC. Kasi ang ginawa naman ng AMLAC yan, siya mismo nag-summarize. Diba? Tama ba yung sinasummary nila? So hanggat wala pa naman yung kaming kopya niya, siyempre premature para mag-comment si Atty. Carpio. Pero sa usapin namin, talagang dinideny niya na meron siyang 6 billion o 3 billion ba yan. Hindi, kung babalikan natin sa impeachment hearing nitong nakaraang linggo, isiniwalat ng AMLAC na may 6.7 billion suspicious at covered transactions na konektado sa mag-asawa sa loob ng halos 2 dekada. Sa halaga nito, 4.4 billion ang pumasok sa kanilang accounts at 1.5 billion ang lumabas at 791 million ang hindi matukoy kung inflow o outflow. Ayon sa AMLAC, ang suspicious transactions ay may kahina-hinalang pinagmulan o hindi tugma sa kakayahang pinansyal ng kliyente habang ang covered transactions ay lagpas 500,000 sa isang araw. Iginiit ni Carpio na napilitan siyang magsampa ng reklamo upang ipagtanggol ang kanyang asawa at banking community at binigyang diin na ang bank records ay mahigpit na confidential. Tinawag din niya ang umano'y paglabas ng impormasyon bilang black propaganda at political harassment laban sa bise at sa kanilang pamilya. Nikki? Camille, meron na rin bang mga naging pahayag itong mga kakasuhan niyang individual? Nikki, sabi niyang bayan Representative Percy Sendanya, inaasahan na raw nila ang pagsasampa ng kaso. Giit niya walang nilabag ang AMLAC at mga kongresista. Ito rin ang pananaw ni ML Party List Laila De Lima. Anya hindi sakop ng prohibitions ng Bank Secrecy Law ang impeachment. Kapwa ni Nikaya, tira Sendanya at De Lima si VP Sara na dumalo sa susunod na impeachment hearing sa April 29. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Kaya na naman yung pipilit nila eh. Hindi ko maintindihan. Ano ito mga ito? Mga frustrated senator siguro ito mga ito. Ulit-ulit na lang, Ang tatanga talaga eh. Ganito talaga ka eh. Hindi naman po korte yan para paatinin nyo dyan si BP Sara Duterte. Sa impeachment court, yan. Pero yung sinasabi ninyong Committee on Justice, dyan po ay probable cause pa lang. Dyan pa lang, hinusgahan yun eh. Hindi, linawin natin kasi yan ang paulit-ulit nila sinasabi. Ayaw humarap ka na lang, bla 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 bla. Sandali. Anong sinasabi niyo dyan? Hindi naman korte yan.
Hindi naman yan po yung korte na para paharapin nyo dyan si VP Sara Duterte. Doon sa korte yon. Doon ang tamang forum. Pero dyan, hindi. Kaya napakalaking katarantaduhan yung mga pinagsasabi ninyo. 'Di ba? Hindi naman yan tama na para kayo na lang ay masunod at sabihin ninyo, hindi kailangan umatin ni VP Sara Duterte. Hindi ho ganun. Maling-mali ho yan. Sa totoo lang. Alam nyo, yung inaano ninyo kay VP Sara na ganyan na kesyo, takot si VP Sara umarap sa ano. Hindi ho kasi ganun yun. Alam mo, may diskarte pagdating sa mga court proceedings. And in this particular case, even if it's impeachment, is still a court pagdating sa Senate. Impeachment court nga ang tawag eh. Diyan, probable cause pa lang ang tinitignan. So, ang focus dapat talaga dyan ay yung mga akusasyon. Di ba? Dapat nga, hindi nga akusasyon na idinidetalye o naghahanap kayo ng ebidensya eh. Hindi dapat yan eh. Ang paghahanap nyo ng ebidensya, pag naipasa nyo na yan, kasi dapat ganito gagawin dyan eh. So, titignan kung may probable cause. O, mukhang may probable cause nga. Pagbubutahan na ngayon sa lahat ng mga congressman kung i-impeach na ba si VP Sara Duterte. Pag impeach na sa kanya, impeach na tawag dun eh. At nadala na sa Senado, forthwith, agad-agad, kailangan respondihan ng Senado. At dapat silang mag-ano na kagad as impeachment court. Doon sa impeachment court, kayo, mga mambabatas na kayo ang tatayong prosecutor. 'Di ba? Kayo yung maghanap na kayo ng mga ebidensya ninyo na susuportahan ninyo yung impeachment. Hindi yung ngayon naghahanap kayo tapos ihaharap niyo diyan, pagkaharap niyo diyan bawal naman i-cross-examine ng abogado ni VP Sara Duterte, bawal naman na i-discuss o pabulaanan. Pero gusto ninyong umatin si VP Sara Duterte. Gusto nyo lang mag-isa siya at mapahiya siya sa publiko. Yun yung inyong layunin. Di ba? Yan ang inyong goal. Ipahiya lang si VP Sara Duterte para kung umatin siya dyan. Hindi naman utanga si VP Sara Duterte katulad ng iba sa inyo. Hindi utanga yun. Napakaraming abogado nun. Hindi kasi ganito eh. It's so unfair. Imaginein mo how many people are being was impeached nung panahon noon pa. 'Di ba? Nandiyan si Erap, nandiyan si Corona. Pinaharap ba diyan? Alam ko hindi eh. Hindi siya pinili tumarap diyan. Doon sa impeachment court sa Senate doon. Kasi yun na yung korte. 'Di ba? As a matter of fact, even sa court sa atin sa Pilipinas, meron niyang trial by absentia. Alam niyo yun? Di niyo rin alam yun, di ba? Pwede ngang hindi nandun ang inaakusa at ang naandoon lamang ay yung kanyang abogado. It could happen. Kaya nga, di ba, meron pang issue na may possibility daw na hindi umaten si VP Sara Duterte at karapatan din daw niya yun doon sa Senado pag naging impeachment court. Dito pa nga lang gusto nyo nang umaten siya pero hindi siya pwedeng magsalita, hindi siya pwedeng magtanong, hindi niya pwedeng idepensahan yung sarili niya. Bakit nyo pa pinatin? Mga animal kayo. Mga gunggong pala kayo Mga pinaghalo kayong mga walang alam Halatang-halatang politika ang inyong habol dito sa pagpapa-attend kay VP Sara Duterte. Di ba? Eto, tingnan naman natin yung mga umalmang congressman. Akala mo naman may alam. Pumalag ang mga kongresista sa pagsasampa ng reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Gate nila, wala silang nilalabag na batas sa pagbusisi sa bank transaction sa mag-asawa. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may epekto ba itong reklamo sa impeachment hearing laban kay VP Sara?
Jiggy, walang epekto itong reklamong isinampa ni Attorney Mans Carpio sa paggulong ng impeachment hearing laban sa kanyang asawang si VP Sara hanggat walang inilalabas ang Korte Suprema na Temporary Restraining Order o TRO, tuloy daw ang impeachment proceedings ng Kamara. Ayon naman kina ML Party List Representative Leila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na kabilang po sa mga sinampahan ng patong-patong na reklamo ni Carpio, halatang panghaharas daw ito at isang classic Duterte move. Sabi ni De Lima at Sendanya, imbes kasi nasagutin, malinaw daw na inililihis ng reklamo yung mahalagang issue tulad ng umano'y unexplained wealth ng bise at hindi pagiging tapat sa kanyang salin. Lumabas po kasi sa impeachment hearing noong Miyerkules na 88 million pesos ang idineklarang net worth ni VP Sara sa kanyang 2024 salin. Pero 6.7 billion pesos yung na-flag na bank transactions ng AMLAC. Pakinggan po natin itong pahayag ni De Lima at Sendanya. Kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Panglihis lang ito, pandagdag lang ito sa mga kaso na mga final na nila sa Supreme Court. But I don't feel at all intimidated. To me, it's Intimidated. harassment. Ang tawag ko sa To me, it's harassment. It's intimidated. Kaso na to mema. Mema siya kasi nga nadiin na sila ng Kala kong kaso na to bakla. Mema daw. Buo, tama naman kayo. Ang kaso na to, mema. Mema kayo. May masabi lang kayo. Di ba? ebidensya. May masabi lang, may exemption talaga pagdating sa impeachment cases sa Pero nakasulat doon, court, impeachment, court. Hindi dyan. coverage na bank secrecy law. Pili ko this is their way na balikan kami. Abay, dapat naman talaga kayong balikan. Marian, pinapaliwanag kanina ni Attorney Danao, yung abogado ni Attorney Mans Carpio, na hindi dapat sinali o ni-reveal yung bank records, kung ano man, yung bank records ni Attorney Carpio dahil nasa pribadong sektor siya. Yun ang punto nila kanina. At ano ang papaano ito na dapat nga ay hindi daw dapat sinapubliko? Bago nga yan, bukod kina De Lima at Sendanya, naharap din sa reklamo sina House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro at Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Anila malinaw daw na exempted sa bank secrecy law ang anumang impeachment case. Narito po yung pahayag ni Congressman Jokno. Ang binigay sa amin na kapangyarihan ay mismo galing sa ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing at mismo sa rules ng House ay meron tayong power to compel production of documents and witnesses. Jiggy, ayon pa nga kay Congressman Jokno at Congresswoman De Lima, bagamat si VP Sara lamang impeachable official, pero asawa po niya si Attorney Mans Carpio. Ibig po sabihin, conjugal po yung kanila pong mga pag-aari, kaya dapat daw po tignan din yung kanyang mga ari-arian. At sabi pa nga ni Luistro, nakasaad po sa bank secrecy law na ang impeachment ay hindi saklaw ang confidentiality of bank deposits. Dagdag pa niya, tila pag-amin ng sinampang reklamo na totoo yung AMLAC reports. Nakatuon daw po kasi itong demanda sa teknikalidad ng paglalabas ng dokumento at hindi po pinabubulaanan yung nilalaman ng AMLAC reports. Nanindigan din si Luistro na naayon sa konstitusyon at mga patakaran sa Kamara ang pagtalakay sa report ng AMLAC lalo na sa usapin ng impeachment. Jiggy. At may sagot na ba yung AMLAC o BSP dito sa reklamo ni Attorney Carpio? Jiggy, wala pa raw natatanggap na kopya ng reklamo itong BSP pero handa raw silang sumagot dito sa tamang forum. Iginit din po nila na patuloy yung ginagampanan nila nga ng BSP at ng AMLAC yung kanilang tungkulin ng naayon sa batas. At Jiggy, sa Miyerkules nga po, April 29, muling gugulong ang impeachment hearing laban sa bise para naman talakayin ang aligasyon ng grave threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez. Siyempre, kailangan na naman nilang dagdagan. Una, yung kay Madriaga, palpak. Etong pangalawa, palpak na naman yung kasi napahiya sila doon sa
sinasabi nilang total amount ng pera ni BP Sara Duterte 6.7, ang linaw po kung talagang may alam ka at kung matalino ka at bukas ang isipan mo, hindi po ito total amount. This is a total transaction. Transaction po ito, hindi po ito amount ng pera ni BP Sara Duterte. So diyan pa lang, napahiya na sila. Ngayon, eto na. Yung pangatlo na, syempre, hindi sila papayag. Talo sila palagi eh. Ha? Ano na eh, 2-0 na eh. Panalo si BP Sara Duterte. Ngayon, kailangan nilang palagan pa. So, ano gagawin nila? Eto na yun. Papasok na ngayon dito yung di umanong pagbabanta daw ni BP Sara Duterte. Oh. Alam mo, matindi ito eh. Alam mo kung bakit? Kahit yung NBI director, alam mo, yung NBI director ngayon, siya yung bagong Torre. Yung gagawin ng lahat para pumaldo. Hindi ako nagsabi nung paldo. Yung asawa ni Torre nagsabi nung paldo. Di ba? Gagawin ang lahat para pumaldo. Di ba? Ganun ka rin ba, director, director Bitter? Bitter to kasi nawala sa PDP to eh. Kaya ngayon, tila naghahanap sila ng issue tungkol dito kay BP Sara Duterte at issue na nga ito yung pagsasampa daw ng NBI tungkol dito sa banta daw ni BP Sara Duterte no sa press con. Oh, yan yung bago ngayon eh. Kaya nga ako natatawa, sabi ko wala na talaga sa hulog itong si Director Matibag. Oh. Eto, sandali hinahanap ko, hindi ko lang makita. Pero nandito yan eh. Nakakasuhan niya ng anong tawag dito? Threat. Itong, ito. Chotomate. It's a threat to the president. May pag-ganon pa ito eh. Talagang akala mo. Totoo yung sinasabi niya eh. Oh, alam mo, nagugulat nga ako dito eh. Kasi akala ko nun, pinakamalala na ay si Torre. Na wineponize yung kapulisan natin para manggipit ng mga kalaban. Ha? Eto ngayon, si Matibag naman, itong NBI director. Oh, ito, wait lang Ba't di ko na-download to? Animal to Ito. Wait lang. Ayan da-download ko lang ng mabilis. Mabilis lang naman po ito. Wag ko kayo magagalit Habang dina-download ko, mabilis lang. Wala pa ho itong 5 minuto. Maaari po ba mag-subscribe na kayo? Kasi kanina pinag-uusapan doon sa debate ni Libayan at ni pangalan nito yung yung attorney din naliligo. Sabi niya kasi daw ang mga bayaran daw tayo mga Duterte supporter o mga troll o kaya yung mga vlogger. Hindi ako naniniwala dyan. Saan kukuha ng pera? Wala nang pera. Ang laki-laki na nga ng gastos. Kung alam nyo lang kung paano na nakakakuha ng panggastos ang mga Duterte. Marami na nga daw, sabi, binibenta na nila dahil sa matinding mga kailangan nila, pang abogado, pangpunta sa ibang bansa, kasi dinadalaw nila yung kanilang ama. So, talagang wala nang pera, tas magbabayad pa sila. Hindi, ewan ko kasi. Kaya nga alam mo, mga kababayan, ako na-appreciate ko yung mga nagsusubscribe dito, lalong-lalo na yung mga nagpapamember dahil kayo ang dahilan kung bakit nabubuhay ang aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Pero sabi daw nila, itong mga pinaglalabanan kanina, yung nasabi ni Palsis na parang marami daw tayong troll, marami daw troll ang mga Duterte na binabayaran para atakihin siya. Hindi. Alam mo, sarap mo kasing atakihin, pikon ka kasi. Kanina, pikon na pikon siya eh.
Ay, alam nyo naman ako, di ba? Nakalaban ko yan si Libayan. Actually, si Libayan, peke din yan. Huwag kayo maniniwala ng Duterte supporter yan. Peke din yan, ha? Ano lang yan, cloud chaser lang yan si Libayan. Sa katunayan nga, yung sinabi niya noon na hindi daw siya makikipagdebate sa... Kaya ayaw niya makipagdebate sa akin dahil daw hindi siya daw nakikipagdebate sa hindi abogado. Tapos sinamo niya pa tatay ko, di ba? Naalala niyo noon? Si Libayan yun. Oh. Pero ngayon, nakipagdebate siya sa isang si Chris. Yung isa pang bugok na vlogger-vloggera ng mga pinklawan. Yung Chris Tana, ilang beses na rin nating sinuplak at binanatan dito sa channel natin. Yeah? Oh, yun lang ang kaya niyang debatiin eh. Oh, akala niya sabi, hindi, abogado lang ako nakikipagdebate. Ba't ka nakipagdebate dun? Oh, dun pa lang, talo ka na. Ibig sabihin, atras bayag ka sa akin nun. Yung hindi ka kasi papasa sa mga kalokohan mo eh. Yung mga logic mong wala sa lugar, hindi ka papasa. Kaya ka umurong nun sa akin. Yun ang totoo nun. Eh ngayon baka sabihin niya, hindi ngayon tayo magdebate. Hindi na, talo ka na eh. Talo ka na eh. Ba't pa ka makikipagdebate sa'yo? Napatunayan ko na sinungaling ka. Dahil doon sa pagdedebate mo sa isang hindi naman abogado. Sinungaling ka. Sabi mo nun, makikipagdebate ka lang sa abogado. Oh. Napatunayan ko na sinungaling ngayon. Sinungaling ka. Kaya wag niyong iba dyan, natutuwa kasi sinusuportahan ng mga Duterte. Hindi sinusuportahan yan ng mga Duterte. Ganyan lang yan. Cloud chaser yan. Kaya tuwan-tuwa ako nung pinanunod ko si Libayan tsaka si Palsis kanina na naglalaban doon sa debate. Pareho silang ungas eh. Di ba? Pareho silang ungas. Akala mo galing-galingan pero pare-pareho naman mga walang alam. Hindi, they use terms. Magagaling sila sa terminology kasi abogado sila. Siyempre, alam nila yung mga terminology. Pero yung logic nila, logic ng pantanga eh. Pero okay lang, ganun talaga buhay eh. O ito, panoorin natin ito ha. Tutuloy na sa Kasi Miyerkules tila ng may House pagbabanta Justice Committee dito ang mga pagtalakay sa NBI na impeachment naman. complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig, inaasahang harap ang National Bureau of Investigation o NBI kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon sa ginawa umanong pagbabanta ng pangalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nananatiling seryoso ang usapin sa kabila ng nauna ng pagtanggi ng Vice Presidente sa mga paratang. We continuing investigation, hinahanap pa rin natin what we know. Ito sabihin namin, sa findings namin, that is something na ginawa niya, not spur of the moment na parang sasabihin na ano lang siya, metaphor lang siya, hyperbole lang. That is planned, actually. So alam namin na meron talagang kinausap, but we want to find out who is that person. May mga hawak na nila silang ebidensya sa ginawang pagbabanta ni VP Sara na kanilang ipepresenta sa Kamara. Inimbestigahan po yan, including po yung mga yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media, tiningnan po yan. And alam naman na po natin that there was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. Ako, tanong lang ako sa inyo. Sino sa tingin nyo mas abusado? Etong si Director Matibag ng NBI o si Torre nun? Sige nga po, paki-comment nga po dyan. Sino ang mas abusado sa kanilang dalawa na ginagamit sa politika ang kanilang katungkulan? Si Matibag o si Torre? Kasi iniisip ko talaga pareho talaga sila eh wait lang po So that will cover testimony, and we will also bring the documents at saka video recordings na pina-authenticate po sa National Bureau of Investigation. Samantala, iniimbestigahan din ng NBI ang isang lalaki na nagkomento sa live broadcast ng Radyo Telebisyon Malacanang o RTBM habang nasa isang public event si Pangulong Marcos Jr. Ayon sa ahensya, maituturing na aktwal na banta ang naturang pahayag dahil naganap ito habang nasa labas at expose ang Pangulo. Dapat umanong mahuli ang nasabing individual para malaman kung ano ang kanyang motibo sa kanyang naging komento. Habang nagla-live si Presidente, kaya actual yung threat. Kasi nasa labas ang Presidente. Expose siya. That is an event. And you say, barilin mo. May wait yun. Kasi nasa labas si Presidente. It's different kung nag-post ka ng of course, it's still a threat. Pero this one, nasa labas ang Presidente doing his job, his day-to-day job as the President, tapos magpo-post ka ng barilin mo. What if one lunatic na badli ko na nga to. Sabi, barilin eh.
Di ba? So hindi yung threat order. It looks like a threat and an order at the same time. Di ba? Hindi natin alam sinong kausap din itong tao na to. That's why we are after him. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayun na, nagbulungan na sila ni Chua. Oh. Ha? Ano kang pinagbulungan nila doon? Ano kaya pinagbulungan nila? Pinagbulungan kaya nila yung plano? Ako na ito. Ako nang bahala dyan. Sa kamera ako nang bahala. Ikaw nang bahala sa NBI. Sa kamera ako na. Yung kaya yung pinag-usapan nila doon? Hindi kasi alam mo, ang dami-dami sanang pwedeng ayusin. Ang dami-dami sanang pwedeng pag-usapan. Di ba? Hindi ko nga maintindihan eh. Habang ang ibang... Kasi alam mo, nanonood kasi ako ng mga news sa ibang bansa. Sa news sa ibang bansa, kung paano nila sinusurvive itong oil crisis sa buong mundo, yun ang kanilang ano. Tinitingnan ko nga kung meron silang mga news about politics eh. Kasi napapansin ko talaga, sa atin, yung politika, almost 80% of our news ay about politics. Sobrang political. Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung mga Pilipino, masyado rin talagang nasa politika, which is, wala tayong magagawa because we have to be vigilant pagdating sa politika sa ating bansa. Dahil nga, namumulitika ang ating mga government official. Pagka pinanood mo yung mga news sa ibang bansa, ang pinag-uusapan nila, mga policies on how to survive yung kanilang tourism, yung kanilang oil crisis. Bakit tourism? Kasi ngayon, may balita na tumataas yung gasolina. At dahil doon, tataas yung plane ticket. Napabalita yan eh. Tignan mo sa atin, hindi nga masyadong napapabalita. At malaking bagay yun. Kasi, remember, tourism is one of the most income generating pagdating sa mga bansa. Alam niyo kung bakit ako nagpupunta ng mga iba't ibang lugar sa Asia? Kasi naiinggit ako. Sa totoo lang ha. Hindi ko maintindihan bakit nalipat ang turismo sa Taiwan, sa Japan, sa Vietnam, sa Thailand, na dati naman wala naman sa kanila, nasa atin. Kasi we have the best. The best talaga. Mga beach, places that you can go, falls, lahat nandito sa atin ng napakaganda. Pero dahil nga sa ang papangit na polisiya, wala tayong magandang polisiya para sana makahikayat ng mga turista. Alam nyo ngayon, nagugulat ako, ang dami lumalabas na vlog about Vietnam, about Thailand, about other places. Tapos may mga makikita kang mga foreigner na nag-aalisan sa Pilipinas. Binablog nila yun ha. Yung mga foreigner, nagbablog sila. Reasons why sila umaalis ng Pilipinas. Sabi ko nga, ano to? Bulag ba talaga mga public official natin na hindi sila nanunood? Wala na silang pinanood kung hindi impeachment ni VP Sara Duterte? Kasi imaginein mo kung sakasakaling napakadaling mag-ikot sa Pilipinas. Imaginein nyo yan. Kung sana maganda ang polisiya at batas pagkatungkol sa mga matitinong transportation natin. Kasi dito, scam eh. Mula pa lang sa airport, na-scam na sila. Paglabas, scam. Pagpunta dun sa lugar, scam. Halimbawa, pinaganda ni Pangulong Duterte yung Boracay, di ba? Nilinis niya, inayos niya. Pero ngayon, ayaw na ng mga pumunta sa Boracay. Surigao, ang gulo-gulo din daw. Surigao, Siargao pa. Hindi kasi yung peace and order doon, hindi rin maayos. So, alam mo yon, ang dami sana nating pwedeng pag-ukulan ng pansin para makaaya tayo ng mga investor, makaaya tayo ng mga turista. Dahil napakaganda, we are gifted nation with how many islands, 'di ba, in the Philippines. And yet
Alam mo yun? Ito, bigyan ko kayo ng sample. Sa ibang bansa, lalo na sa Europa, sa sa UK. Yan. Nagpunta ako doon yung sa London, yung beach part nila. Tapos, ang bato-bato. Punta yung mga tao doon, lalo-lalo na pag summer. Pero ang bato-bato, as in, bato, hindi ka pwede maglakad na nakapaa. Yung tubig, hindi maganda. Tapos, nagpunta rin ako sa Barcelona, di ba? May video ko doon. Ang itim. Aside from yung ibang mga tao, maitim. Ang itim ng dagat nila. Pero grabe. Dahil develop, grabe ang turismo. Sabi ko nga, kung ganito sana tayo, ang daming may trabaho. Kasi kitang-kita mo sagana ang trabaho. Kulang na nga sila sa mga trabahante. 'Di ba? Kaya papansinin ninyo, minsan sa isang cafe, 2 lang ang empleyado, 3 lang. Kasi nga, mas marami ang turista kaysa sa mga nagtatrabaho sa atin. Wow! May tagahugas, may tagapunas, may tagawalis, may kanya-kanya Bakit? Sa sobrang daming empleyado na walang trabaho, kung ano-ano na lang ang trabaho.